Ikaw ba yon? Ikaw ang hayop na pumapatay sa mga kapatid ko? Kahanga-hanga na nakaabot ka rito sa kabila ng liit ng tindig mo. At mas lalo na marunong ka pa ng wika namin. Makikita si Jinwoo na nakatayo sa gitna ng mga higanting halimaw. At muling nagsalita ang boss ng dungeon. Dito na magtatapos ang lahat. Nakaabang na ang mga kasamahan ko. Lumabas kayo! Ngunit nagtaka ito. Walang lumabas sa kanyang mga alagad. At sinabi ni Jinwoo na, "Maliit, nakakatawa ka naman." At sabay na sinabi ni Jinwoo na, "Lumabas na kayo." Isa-isang lumitaw ang mga shadow army ni Jinwoo. Ipinakita si Igris, may bit-bit na bangkay ng kalaban. At basta na lang itong binitawan sa sahig. Si Tank naman ay may kagat-kagat pang halimaw. At kalmadong nagsalita si Jinwoo na, "Mukhang wala nang natitira." At bigla na nga lang napasigaw ang boss ng dungeon. "Ano ito? Anong nangyayari?" Kitang-kita ang galit sa mukha nito. At bigla ngang may tumalsik papunta sa mukha ng dungeon boss. Mabilis niya itong sinalo. At pagtingin nga niya sa kanyang kamay, isang pugot na ulo ng kanyang alagad. At doon, unti-unting lumabas si Beru. Gaya ng nakasanayan, mahilig talaga si Beru sa pagpugot ng ulo. At sumigaw ang halimaw, "Ikaw! Walang yaka!" At biglang nagsalita si Jinwoo na, "Patayin niyo sila!" Sa isang iglap, rumagasa ang buong shadow army ni Jinwoo. Pinangunahan ito ng mga opisyal na shadow army. Walang pag-aatubili habang nagaganap ang massacre sa paligid ni Jinwoo. Patuloy sa paglalakad si Jinwoo sa gitna papunta sa boss. At dalawang halimaw ang sumusugod sa kanya. Ngunit hindi man lang siya tumigil. Kasabay nito, biglang sumugod si Tank at tinapos ang dalawang halimaw. Sa sobrang galit, muling sumigaw ang dungeon boss, "Walang hiya ka! Wag mo akong minamalit!" Pero huli na ang lahat. Sa isang iglap, pinutol ni Beru at Igris ang kanyang braso at paa. Kasunod nito, ipinakita si Tas. Ginamit niya ang Hymn of the Giants at sinundan pa ng reverse gravity skill. Kitang-kita kung paano nilalampaso ang dungeon boss na halos ang shadow army pa lang ang kumikilos. Habang si Jinwoo ay naglalakad lang ng kalmado, habang nakapalupot ang epekto ng reverse gravity sa katawan ng boss, ay sinabi ni Jinwoo na, "Sagutin mo ang tanong ko. Mas hindi ito magiging masakit para sa iyo kung gagawin mo." Hanggang sa namatay na nga lang ng tuluyan ang boss dungeon. Ngunit sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, "Wala na naman akong nalaman sa pagkakataong ito. Sigurado nangingilam na naman ang system." Mayroon siyang gustong malaman, ngunit tila may pumipigil na maibunyag ang katotohanan. Kaya napabuntong hininga na nga lang siya at sinabi sa sarili na, "Ayos lang, malalaman ko rin ang lahat sa tamang panahon." At dito nga ay ipinakita ang susi. At napasabi siya sa kanyang sarili na, "Ang susi mula sa Curse Random Box. Naabot ko ang level 100 noong Jeju Island Raid. At natugunan ko ang mga kinakailangang kondisyon nito." Sinabi ng system na, "The key's information will be partially revealed." Napasabi pa nga siya sa sarili niya na, "Ang susi papunta sa Cartenon Temple. Hindi ko malilimutan ang Cartenon Temple kahit ilang beses ko pa itong subukang limutin. Ang double dungeon." Muli akong tinatawag ng system pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero nagbago na ang mga bagay. Kung ito ay plano na mula pa sa simula, kung hinihintay talaga nito ang pagbabalik ko roon. Kung ganun, maghintay ka, papunta na ako. At lumipat ang eksena kay Jinho. "Mga buwisit na trolls to! Hindi ko pala alampasin ang sino mang manira kay Kuya Jinwoo." Habang nakikipag-keyboard warrior sa comment section si Jinho, sinabi pa niya na, "Hindi makakatulong ang pag-iyak nyo kapag naidemanda ko na kayo.
Pagkatapos nun ay tila napagod siya sa pakikipag-away online. Isa na lamang grupo ang pinatahimik ko na naninira kay Kuya Jinwoo. At biglang dumating si Jinwoo at sinabi nito na, "Nagtatrabaho ka talagang mabuti ha." Nagulat si Jinho at napasabi na, "Ha? Kuya?" Sa isip ni Jinho, dumarating at nawawala siya ng walang kahit anong ingay. Tinanong ni Jinwoo si Jinho na, "May nangyari ba?" Sumagot naman si Jinho na, "Wala naman kuya." At sinabi ni Jinwoo na, "Pero bakit ganyan ang itsura mo? Nga pala, kagagaling ko lang sa isang gate. Sabi mo kailangan natin ng pera para maitatag natin ang guild, di ba?" At sumagot naman si Jinho na, "Hindi ba ang mga Greater Magic Core na to ay nakukuha lang kapag nalinis mo ang isang high rank gate? Ang lupit mo talaga kuya. Dahil dito hindi na tayo mag-aalala sa pasahod sa mga empleyado." Nagtaka si Jinwoo at napatanong na, "Empleyado?" At sumagot naman si Jinho na, "Hindi mo ba naalala? Kailangan pa natin ng isa pang founding member." At saka sumagot si Jinwoo na, kailangan nga pala natin ng 3 miyembro ng guild, di ba? Guildmaster, Vice Guildmaster, at pangatlong miyembro. Kahit para lang makumpleto ang bilang. Mas maganda kung masipag ang makukuha natin. Hindi naman kasi isang beses lang natin makakasamang taong to. Nagtatong si Jinwoo na, "Yun lang ba?" At sumagot naman si Jinho na, "May isa pa tayong mas kailangang asikasuhin. Nakapag-desisyon ka na ba sa magiging pangalan ng guild?" At napasagot si Jinwoo na, akala ko naman mahalaga." At agad naman na nagsalita itong si Jinho na, "Napaka-importante nito. Sobra mahalaga." At kasabay nito, nagmungkahi siya na magiging pangalan ng guild. Paano kung Sungyu Guild? Galing sa apelyido natin. Parang hindi bagay. Siguro Yusung Guild pwede rin. Pero hindi ko kayang maunang pangalan ko kaysa sayo. Siguro pwede rin tayong maging Woohoo Guild, gamit ang huling bahagi ng mga pangalan natin. O kaya Jinjin Guild. Hindi rin masama kung gitnang bahagi ng pangalan ng gagamitin. At biglang nagsalita si Jinwoo na, "Paano kung Solo Play Guild? Total, nakasanayan naman natin na maghunt ng solo." Sa isip ni Jinho, napasabi siya na, "Ha? Joke ba yun? Mukhang may mga bagay din pala na hindi magaling si kuya. Tao lang din siya talaga." At habang nag-uusap nga ang dalawa ay may biglang kumatok sa pinto. Sumagot si Jinho na, "Sino yan?" Pagbukas nga niya ng pinto, laking gulat niya nang makita kung sino ang nasa labas. Si Hunter Chahayen ang bisita nila. At biglang nagsalita ito si Jinwoo na, "Bakit ka narito, Hunter Chahayen?" Mahinahon naman na sumagot ito na, "Gusto kong sumali sa guild nyo." Nagtaka naman ito si Jinwoo at napasabi na, "Pwede mo bang linawin?" At sumagot naman si Chahayen na, "Gaya nga ng sinabi ko, gusto kong sumali sa guild nyo." Sa isip ni Jinwoo, napasabi ito na, ano to?" Kaya tinanong niya ito na, "Inutusan ka ba ng chairman ng association? O pinalayas ka ba ni Hunter Choi Jong-in sa guild ninyo?" Nagulat si Chahayen at napasabi na, Hindi. Bakit naman niya gagawin yun?" At muling nagtanong si Jinwoo na, "Kung ganun, anong dahilan bakit gusto mo sumali sa solo play guild namin?" Nagulat at hindi makapaniwala si Chahayen nang marinig ang pangalan ng guild. Solo Play Guild? At kalmado naman na sumagot si Jinwoo na, "Yan ang pangalan na napagkasunduan namin ng Vice Guildmaster. May problema ba?" At bigla naman sumingit etong si Jinho. "Kuya, ano yun? Solo Play Guild? Huwag mong sabihin na pagdesisyonan mo na agad yan. Paano naman yung suggestion ko?" Nagtaka si Jinwoo at sumagot na, "Wala ka naman sinabi, kaya akala ko pumayag ka." At sa isip ni Jinwoo, napasabi siya sa sarili na, "Hindi, teka, kumalma muna ako. Nalilito lang ako sa sitwasyon kaya parang nababalot ang mga pag-uusga ko." Ang tibok ng puso niya, ang paghinga niya, pati ang ekspresyon ng mukha niya. Pilit siyang nagpapakalma pero hindi niya maitatago sa akin.
bakit niya ginagawang lahat ng to para lang makasali sa solo play guild namin. At napatanong nga si Jinwoo kay Hunter Chan na, hindi pa nga 2 taon mula ng awakening mo. Hindi ka pa ba sakop ng kontrata sa Hunters Guild? At sumagot naman si Cha Hae-in na, may pera ako para bayaran ang penalty sa paglabag sa kontrata. At sa isip naman ni Jinwoo, napasabi siya na handa siyang magbayad ng penalty para lang makasama sa amin. At sinabi ni Jinwoo na wala kaming sapat na resources para maibigay ang tamang compensation sa isang hunter na katulad mo. At sumagot naman si Cha Hae-in na ayos lang, hindi ko rin kailangan ng signing bonus. Nagtanong naman itong si Jinwoo na bakit mo ginagawa ang lahat ng to para lang makasali sa guild namin? Wala ka namang mapapala rito. Sa isip ni Cha Hae-in, napasabi siya na paano ko ba ipapaliwanag? Hindi, baka isipin niya baliw ako. Sa una, dahil lang sa wala siyang masangsang na amoy. Nagsimula ito bilang simpleng curiosity. Kahit pilitin kong wag isipin at kahit sabihin kong wala akong oras para rito, siya lang ang naging liwanag sa madilim kong mundo. Natakot ako, kinabahan ako. Inisip ko na baka mamatay ako noon. Pero kung darating man ang pagkakataon na hindi ko na kayang takasan ng kamatayan, hindi ko masabi. Paano ko ba sasabihin sa kanya? Sana hanggang sa huli, nasa tabi kita. Namumula ang mukha ni Cha Hae-in sa dami ng iniisip. Samantalang si Jinwoo, walang kaalam-alam sa tunay na dahilan. Napasabi siya sa sarili niya na ano bang balak niya? May bagay ba siyang hindi masabi sa akin? Bakit hindi niya ako masagot? Nang makita niyang namumula si Cha Hae-in, napaisip siya na may tinatago siya. Hindi ko alam kung ano yun, pero mukhang matagal na niya itong pinagplanuhan. Kaya naman direktang nagtanong si Jinwoo na hindi mo ba ako sasagutin, Hunter Cha? At napasagot naman si Cha Hae-in na gusto ko lang mamuhay ng payapa. Bawal ba yun? At sinabi naman ni Jinwoo na hindi yun ang ibig ko sabihin. Sumingit si Jinho at napabulong kay Jinwoo na kuya, isipin mo kung gaano kabigat ang pinagdadaanan niya bilang hunter para lang masabi niya yan. Sa isip ni Jinwoo, sinabi niya na 22 o 23 years old pa lang si Hunter Cha Hae-in. Siguradong mabigat ang responsibilidad ng pagiging isang S-rank hunter. At labis siyang napuruhan noong Jeju Island raid. Kaya naman naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Pero, at bigla nga niyang sinabi kay Cha Hae-in na may entrance test talaga sa guild namin. At nagulat naman etong si Cha Hae-in at napasabi na, ha? Wala yan sa recruiting notice nyo. At sumagot naman si Jinwoo na bagong patakaran lang. Mukhang nagkamali ang Vice Guild Master namin. At sabay na inutusan nga niya si Jinho. Jinho, bumaba ka muna at bumili ng inumin at makakain para sa bisita. At tinanong ni Cha Hae-in kung anong klaseng test yun. At nagtaka nga si Jinwoo sa reaction nito. At parang napasabi siya sa sarili na ito ba ay taos puso o pride lang? At sinabi ni Jinwoo na kailangan mong talunin ang isa sa mga samon ko. At agad naman na sumagot si Cha Hae-in na Hunter Song Jinwoo, ganoon na ba kababa ang tingin mo sa akin? At dagdag pa nga ni Cha Hae-in na aling samon? At sumagot naman si Jinwoo na para sa iyo, Hunter Cha, pipiliin ko ang pinakamalakas. At napasagot naman si Cha Hae-in na okay, sige. At nagtanong si Cha Hae-in na kailan ang test? At sumagot naman si Jinwoo na ngayon na. Paano kung sa gymnasium ng association natin gawin? At sa isip ni Jinwoo napasabi siya na medyo malayo-layo iyon mula rito. Subukan ko kaya kung kaya kong maglipat ng 2 tao gamit ang shadow exchange skill. Dumiretso si Cha Hae-in sa pintuan at sinabi naman bigla ni Jinwoo na hindi mo na kailangan dumaan dyan. At nagulat si Cha Hae-in na ha? At sinabi pa ni Jinwoo na may mas mabilis na paraan para makarating doon.
Pero kailangan nating magdikit. Ayos lang ba? At bigla nga niya itong niyakap. Kitang kita sa mukha ni Cha Hae-in ang pamumula. At kasunod nito, sinabi ni Jinwoo na exchange. Ipinakita ang kapangyarihan ng Shadow Exchange at unti-unti silang naglaho papunta sa gymnasium ng Hunter Association. Samantala, pagbalik ni Jinho, dala ang mga pagkain. Pagbukas niya ng pinto ay sinabi niya na, "Kayo rin, kumain muna kayo habang nag-uusap." Ngunit bigla nga siyang natigilan. Ang bumungad nga sa kanya ay ang Shadow Soldier ni Jinwoo. At bigla nitong kinuha ang dala niyang pagkain. At lumipat ang eksena sa loob ng gymnasium. Sinabi ni Jinwoo na, "Nandito na tayo." Nagulat si Cha Hae-in at napasabi na, "Paano nangyari to?" Sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, "Tama nga ako. Para talaga itong gate. At ang katotohanan, nakapagdala ako ng ibang tao gamit ito. Iyon ang patunay. Maaring may 3 oras na cooldown. Pero kung iisipin, kaya kong gumawa ng sariling gate gamit ang skill na ito. Ibig sabihin, kaya kong pumunta kahit saan sa mundo." At sabay sinabi ni Jinwoo na, "Simulan na natin." At sumagot si Cha Hae-in na, "Ngayon ko lang naalala, naiwan ko ang sandata ko." At sumagot itong si Jinwoo at sinabi na, Yung pickaxe." At bigla ngang naalala ni Cha Hae-in noong pumasok nga siya sa dungeon para hanapin sila Jinwoo. Dala-dala ang isang pickaxe. Sobrang namula at nahiya si Cha Hae-in. At napasabi siya na, "Hindi, ang sandata ko ay..." Ngunit naputol siya ni Jinwoo at sinabi nito na, "Nagbibiro lang ako." At sinabi ni Cha Hae-in na, "Ayos lang, siguradong may mahihiraman na maayos sa sandata sa storage." Pumasok sila sa isang silid na puno ng mga armas. At sinabi ni Cha Hae-in na, "May mga ekstrang sandata rito dahil gym ito ng mga hunter. Hindi man sila pinakamahusay, sapat na sila para sa sparring." Kumuha siya ng isang espada at sinabi na, "Handa na ako." At sinabi naman ni Jinwoo na, "Sigurado ka na ba dyan? Hindi yan ang karaniwan mong espada. Baka hindi ka sanay." At sumagot si Cha Hae-in na, "Hindi mahalaga kung anong sandata ang gagamitin ko. Hindi naman nakikipaglaban ng mga halimaw ayon sa mga kondisyon natin." Sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, "Tama siya. Kung karaniwang Shadow Soldier lang ang ipanlalabang ko, malamang sa ilang segundo pa lang wasak na ito." Kaya tinawag ni Jinwoo si Igris at ipinakilala. Siya ang pinakamahusay na swordsman sa mga sundalo ko. At napatanong si Cha Hae-in na, "Paano natin pagpapasyahan ang laban?" At sumagot si Jinwoo na, "Maglalaban kayo hanggang sa masira ang summon ko. O hanggang sa sumuko ka, Hunter Cha Hae-in." Sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, "Sinabi ko kay Hunter Cha Hae-in na ilalabas ko ang pinakamalakas kong summon. Pero kung si Bero ang ipapalaban ko, baka matroma siya." Pagkatapos ay sinabi niya na, "Kung ganun, simulan na natin." Makikita ang handang-handa na si Cha Hae-in para harapin ang summon ni Jinwoo na si Igris. At biglang napasabi si Jinwoo sa sarili na, "Sandali, sinabi niya kanina hindi mahalagang sandata." At sinabi nito kay Cha Hae-in na, "Teka, pwede bang tumalikod ka muna sandali?" At sumagot naman si Cha Hae-in na, Sige." At kasabay nun, kinuha ni Jinwoo ang Demon King's Longsword at iniabot ito kay Igris. At pagkatapos sinabi niya na, "Sige, magsimula na tayo." Dito kitang-kita kung gaano talaga kalakas ang kapangyarihan ng espada na hawak ni Igris. Bawat atake niya ay may lumalabas talaga na malakas na kapangyarihan. Ngunit dahil sa sobrang bilis ni Cha Hae-in, naiiwasan niya lang ang bawat atake nito. At napasabi pa nga si Jinwoo sa isip na, "Gaya ng inaasahan, napakabilis niya. Kung normal na tao ito, kahit naplis lang ng espada ay mamamatay." Lumipat ang eksena kay Chairman Gogan Hee. Napansin niya na may gumagamit sa gym. At napasabi nga siya na, wala dapat na naka-schedule sa paggamit sa gym ngayon . Agad siyang tumawag at pinasabi na, "Pwede bang idirekta ang camera ng gym papunta sa opisina ko?" At pagtingin nga ni Chairman Gogan Hee sa monitor,
Nakita niya si Jinwoo at Cha Hae-in na magkasama sa gym at magkayakap pa. Napasabi ang chairman na kailan pa naging ganito ang dalawang to. At bigla nga niyang naalala noon kung paano na lang hinahanap ni Cha Hae-in itong si Jinwoo. Napasabi na nga lang siya na ganun pala yun, hindi ko napansin. At muli siyang tumawag sa staff at sinabi na pasensya na, pero maaari bang patayin muna lahat ng camera sa gym? Sabihin nyo na lang na may inspection ngayon. Sa isip ng chairman, napasabi siya na talaga nga naman, masarap maging bata. At bumalik ang eksena kina Jinwoo. Nagulat si Jinwoo nang mapabagsak ni Cha Hae-in itong si Igris. Sinabi ni Cha Hae-in na yan na ba ang pinakamalakas mong samon? Hindi ba sinabi mo na ilalabas mo ang pinakamalakas? Pakisamon siya. At sumagot si Jinwoo na baka masaktan ka. Sumagot si Cha Hae-in na ayos lang, gusto ko siyang makalaban ulit. Nagtaka si Jinwoo at napasabi na ulit? Sinabi ni Cha Hae-in na nakita ko yan mismo noon at napanood ko sa video. Napayuko na nga lang etong si Jinwoo at sabay tinawag niya si Beru. Sa isang iglap, lumitaw si Beru, ang pinakamalakas na samon ni Jinwoo. Tumingin si Jinwoo kay Cha Hae-in at tinanong ito na sigurado ka ba talaga na ayos ka lang? At sa muling pagkakataon mga lods, nakatayo sa harapan ni Cha Hae-in ang minsang nagdala ng takot sa buong Jeju Island, ang Ant King na ngayon ay shadow soldier ni Jinwoo na si Beru. Isang hakbang na lang at magsisimula ang laban na maaaring magbunyag ng tunay na dahilan kung bakit handang talikuran ni Cha Hae-in ang lahat para lamang mapalapit kay Song Jinwoo. Ito ba ay simpleng paghanga, isang paghahanap ng kapayapaan, o isang damdaming mas malalim pa kaysa sa inaakala niya mismo? Ito ang simula ng mas malalim pa na kwento ng Solo Leveling Season 3. Abangan ang susunod na episode dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.